Sabayan po natin ang pag-awit. Timay, ihanda po natin yung ating mga sarili sa pag Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender whom truly believes that Lord and from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him all glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him all glory, great things he hath done. Amen. Tunay po na ang Diyos lamang. Awitin po natin, Majesty. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority flows from his throne unto his own, his anthem raise. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority flows from his throne unto his own, his anthem raise.
Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating sama-samang pag-awit. Salamat po, Ate Mai, sa inyo pong pagpapasilitate sa awit ngayong gabi. Tunay po na walang ibang dapat itaas, papurihan, kundi ang ating Panginoon lamang. Dahil siya ang nararapat na tumanggap ng pagkilala, papuri, at pagluwalhati sa kanyang pangalan lamang. Salamat po muli sa bawat isa. Dahil wala pong games ngayon, pero meron po tayong pwedeng gawin alternate ay ano po, papalit sa games. Ngayong pong gabi, lahat po ng bawat isa sa atin, i-mention po yung mga pangalan ng kalalakihan sa mga ACC, maging sa mga naimbita po nating mga kalalakihan. Paramihan po tayong nabanggit. Kung sino po yung maraming mabanggit na mga kalalakihan, meron po siyang award. At yung pong premyo na mayroon pong premyo pero sino pong gusto mauna? Lahat. Mention po. Isang 13. Lahat ng kalalakihan sa ACC. Sino pong gusto mauna? Para maimbita po natin virtual fellowship. Paring Gilbert. Medyo bata-bata pa. Paggiting ko na lahat ng nakilala ko. Hindi po ako madalas dahil nakakasama sa mga meetings, pero pinipilit ko na Kung sino lang yung mabinsan mo. ang ma-mention ko kung sino yung nasa harap ko, yun na rin siguro. Okay, pagalanan nyo. Okay, si Paritom, Parionin, Pastor Rex, Kuya Joel, Kuya Ray, Kuya Alvin, Kuya David, I don't think kung si Pastor Nes nakakasama. Okay, nakakasama natin. Okay, Pastor Nes, Kuya Michael, Kuya Randy, Kuya Paul. Sampo. Wala nang maisip. Thank you, Kuya Jobert. Not bad, nakasampo. Kuya Ray, baka lampasan. Pwede naman po Jobert. Meron pa po kasi hindi nabanggit. Parang nabanggit na ata ni Jobert lahat eh. 10 po yung nabanggit niya, ay mahigit po tayong 15 pataas. Kalalakihan. Marami po hindi nabanggit. Ang alam ko lang si Kay Eloy, isa na lang eh. Meron pa sa 10. 11 si Kaeloy. Asawa ni Kanini. Tapos si Kuya Dan. Kuya Dan. Opo, kalalaki rin siya. Papa ni Alvin. Ayun, si Kuya Alex pala. Meron pa po, Pastor Ted. Kasama pa dahil Pastor Ted. Tama po natin, kalalakayan daw po sa asawa ni Dr. Raman. Basta po nakakasama po sa ano. Meron pa po, may nakalimutan pa tayo. Si Kuya Maglaki. Although matagal na po. Asawa ni Ate Berose. Sige po, ako na lang po. Thank you po, Kuya Ray. Mga hindi nabanggit, maliban po sa nabanggit. Okay, walang anuman. Okay, thank you po, Kuya Ray. Sa akin po, sa mga hindi nabanggit, Ninong Alex, Pastor Ted, Kuya Tatay Tony, sino pa? RG, Kuya Paul Eric, Sir Edwin,
mga asawa ng kalalakihan na nakakapunta po April. ng Pastor isang Nes. Sino pa po? Kuya April yan. Uy, paring Randy. Kamaing. Po, labing tayo. Kuya Gian. Yun po. Sige po, maraming salamat. Sana po masaulo din natin yung mga Kuya Tom, may gusto po idagdag, baka may nakalimutan pa po. Edwin Gutang. Okay po na Sir Edwin. Si Joben. Ay, oo, si Kuya Joben. Oh, tapos si Regino Jr., Ayo po, si Tatay Regino. si Taba. Yung Pagyo. Opo, Tatay Eduardo. Tapos si Jonel. May asawa na yan. May asawa na po. Tsaka sino pa ba? Dexter. Si Dexter, asawa ni Catherine. Si Robert Ikat. Yun. Si Robert. Salamat Si po. Sige po. Si brother Singson, sino to? Kuya Roy. Tsaka yung Singson pa yung kaibigan nating Singson. Kuya Rubin. Robin. Si Ruben. Tama po. Yun Salamat po. At yung po, madami pala. Sa mga susunod po, yun po yung i-imbitay natin mga kalalakihan. Salamat po, Kuya Tom. Kuya Jobert and Kuya Ray. Kuya Joel, baka may gusto pa po idagdag. May naalala po mo kayo? Pastor Nes po. Sige po. Sino pa po? Lahat halos yun na lang po siguro yung lahat na nasabi, Pastor Sa sa Lang Center, meron din po tayong mga kalalakihan, Sir Leo, Sir Randy, Sir Louie, si Sir Chris. Si Sir Chris Marquez. Yun po, marami po pala tayo, Salamat po na ngayon po naalala natin. Sa mga susunod pong mga virtual fellowship, ay alalahanin natin na masendan po natin sila ng invitation para po sa ganitong ginagawa nating kalalakihan fellowship. Yun na lang po yung pag-games natin. Ang nanalo po ay si Kuya Jobert. Marami-raming nabanggit. Salamat Kuya Jobert. Ngayon pong gabi, makakarinig po tayo ng testimony ng isa po nating kasama sa ating komunidad bilang mga ama ng tahanan. Bagamat ito po magti-testimony po na ito sa atin, ay marami po siyang mga pinagdadaanan, lalo po sa kanyang asawa na may bahay. Dalahin po natin maririnig po nating testimony niya. Tayo po mga ama ng tahanan, mga kalalakihan, ay gamitin po tayo ng Panginoon na maging daluyan ng pagpapala para sa kanilang pamilya. Pakinggan po natin ang testimony po ni Kuya Chris Marquez. Siya po yan, si Kuya Chris. Ito po yung kanyang testimony. Babasahin ko na lamang po. Isipin nyo na lang na ako si Kuya Chris ngayong gabi. Sige po, pakinggan po natin ang patotoo ni Brother Chris. Babasahin ko na lamang po. Patotoo ni Brother Christopher Marquez. Isang asawa na ang partner ay may sakit na stage 4 breast cancer at ama ng 2 anak. Kabahagi ng TMG is busy, di po nakakadalo dahil mobile po ang work, nasa malayong lugar, nagbibiyahe sa kasalukuyan. Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga nandito. Nais ko pong ibahagi ang aming dinaranas nitong mga nagdaang linggo o mga araw. Alam ko po na hindi lingid sa inyong kaalaman na kami po ng aming pamilya ay may hindi magandang pinagdadaanan sa buhay. Bagamat sa gitna ng kapigatian ay may kabiyak na kagalakan, sanhi ng ating malalim na pananampalataya sa Panginoon. Ikikwento ko po sa inyo ang mga patunay na ang Diyos ay laging nakagapay, laging nakagabay sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. Schedule po ang asawa ko for chemotherapy. 3 days po ang plano ng mga doktor, ngunit ikalawang araw na ay naglagnat hanggang sa nag-chill ang aking asawa, kaya po kinansel ang chemo at inalam ang sanhi noon.
Napag-alaman po nila na may malakas na bakterya na nakaka-infeksyon sa baga ng aking asawa at kailangan ng matindi at masilang operasyon. Hindi lang iyon, sabi po nila ay hindi kasali sa charity ang ganong klaseng operasyon. Kaya't sasagutin namin ang buong presyo. Ako po ay dasal ng dasal at hiling ng hiling sa Diyos ng kanyang gabay at sinabi ko po na ipinapaubaya ko na po ang lahat ng ito sa inyo dahil alam ko po na kayo lang po ang tanging nakakaalam ng aming ikabubuti. Kinabukasan po ay kinausap ako ng mga doktor at nakiusap daw po nila na sa social service charity ng ospital na kami po ay matulungan at nagbigay daw po ng alokasyon ng 200,000 ang isinagad nila para sa asawa ko at ang sobra sa presyo ay kami na ang bahala. Isang linggo ang nagdaan na operahan po at successful po ang operasyon. Ngunit kailangan pong ipatuloy at tapusin sa loob ng 4 na linggo ang antibiotic na tanging sa ugat lang pinadadaan dahil walang gaanong klase ng gamot na tableta o kapsul kung kaya't matagal po kami sa ospital. Dumaan ang mga araw, bumuti po ang lagay ng aking asawa at naisagawa din ang chemo niya doon. At alam niyo po ba na kinausap po ako ng isa sa mga doktor at sinabing, "Sir, talaga pong palang may imposibleng bagay na di maipaliwanag ngunit nagaganap." Kinalabutan po ako at sinabi sa akin, dahil sa unang pumasok sa utak ko ay ang himalang ginawa ng ating mahal na Diyos Ama. Sa pagkakaalam ko po, ang mga doktor ay hindi naniniwala sa mga ganong, ngunit doktor na mismo ang nagsabi sa harapan ko mismo. Dahil nauna daw po ang chemo bago lumabas yung infeksyon, ay mas ikakasama daw po ang mangyayari sa aking mahal na asawa. Tunay pong napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Dahil sa paghingi ko ulit ng tulong, sana po ay makalabas na kami ng ospital at makauwi na sa bahay. Ay tinupad naman po niya ang aking dalangin. Binigyan po kami ng opsyon na humanap na sariling nurse na magpapatuloy ang antibiotic na dapat tapusin. Alam niyo po, hindi po kami mayaman at sa totoo lang po, barya-barya lang po ang laman ng bulsa ko nung mga oras na iyon. At nakita ko po ang bill namin halos aabot ng kalahating milyon. Pero hindi yon naging hadlang para kami ay makauwi ng bahay at maayos ang aming tahanan. Bagamat marami po kaming kulang na bayad sa ospital, nakauwi na po kami ng bahay makalipas ang 3 linggo. Sa ngayon po ay patuloy man ang gamutan ng aking mahal na asawa sa aming tahanan, ay batid ko po ang kanyang muka, ang galak, maging sa kanyang puso, ang kaligayahan na nagpapasaya po dahil sa haba na ng kanyang pinagdaraanan ay patuloy siyang lumalaban at nananatiling matatag at positibo sa ngalan ng ating Panginoon. Kaisa ang Diyos, kaisa ang lahat ng aming kapamilya, kamag-anak, kakilala, kaibigan, at higit sa lahat ay ang aming pamilya sa pananalangin. Walang iba kundi ang ECC family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon sa patutuo po ni Kuya Chris. Bagamat po wala po siya ngayon, pero ramdam po natin yung pagkilos at kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, higit sa lahat sa kanya pong may bahay. Hindi po madali yung pinagdadaanan, malaki yung gastusin sa ospital, pero po nandoon po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ni Kuya Chris at ng kanila pong may bahay. Kaya naman po, marapat lang na ang Diyos talaga po ay bigyan natin ng pagkilala at papuri. Tugon pong awit para po doon sa patutuo ni Kuya Chris. Pagkatapos po ay si Kuya Tom. Pakinggan po natin ang mensahe ng awit ni Kuya Ray. Bakit pinuot ng camera? Ito po, pasalamat ako na nakapagbigay ng ganitong
pagsama-sama sa ating kalalakihan na fellowship. Amen po. May kakantahin ako ngayon yung binigay ni Pastor Une na pamana. Sasabayan ko lang sa tugtog na -1 po. sa isang cellphone na ginsiting na ng aking mahal na asawa. Okay na? Ang alay ko sa'yo ay isa lang, at ito'y tungkol sa pagmamahal. Mahalin mo, Panginoon, ng buong puso't damdamin, upang ang buhay mo sa mundo ay palain. Isipin mo sa tuwin na aking anak ang kanyang mga kautusan. Unahin mo sa lahat ng bagay ang kaharian, at ang iyong mga pangang ay kanyang tutugunan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Hindi dapat matakot, aking mahal, kung ang paligid natin ay may kaguluhan, at kung may balita man ng lindo at digmaan. Ito sa Biblia nakasaad, at ito'y matutupad. Gawin mong sandigan, aking anak, ang banal na kasulatan, pagkat ito ang katotohanan ng Panginoon, ang tunay mong gabay sa lahat ng panahon. Sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Pagpako mo ang awit ko, aking anak, pagkat ito'y nagsasaad ng buhay. Kung iyong susundin ang kanyang kautusan, ito na ang dakilang pamanang iiwan. Ito na ang dakilang pamanang iiwan. Ito na ang dakilang pamanang iiwan. Purihin po ang Salamat Panginoon. po. Thank you po, Kuya Ray. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit at napakagandang pagkaawit ni Kuya Ray. Tunay na pinaghandaan. Kaya naman tayo pong mga narito ngayon sa Birthwall ay napagpala sa awitin. Tunay po na ang Diyos ay mabuti sa buhay po ni Kuya Ray at sa bawat isa sa atin. Ngayon pong gabi, ihanda po natin ang ating mga puso at damdamin sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating mahal na kapatid, Kuya Tom Dulapa. Isang magandang gabi at napakaganda ng awit ni Kuya Ray at napapanahon ito
sa ating mga ginagawang pag-aaral minsan, sa ating prayer as one, maging ang ating sambahayan at yung mga panalangin. Napakaganda na ang ipapamana natin sa ating mga anak yung salita ng Diyos. Ngayong Amen. gabi, ang ating pong tema ng Men at Work ay yung ating pong leadership. Magiging blessing ba o isang sa Tagalog, yung Tagalog ng curse ay isang sumpa, no? Makikita natin ito sa buhay ng ating mga naunang mga tao ng ating Panginoon sa pangunguna ni Noah. Siguro matagal na natin itong napag-aralan nung tayo mga bata pa sa pananampalataya. Kwento ni Noah tungkol sa baha, tungkol sa kanyang paggawa ng barko, ng ark, no? Kung kung paano siya sumunod sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, detalyado. Bagamat marami siyang kinaharap na na mga oposisyon, mga tao, no? At maging din kay Achan, no? Na mababasa natin ito sa Josue 6, chapter 6 hanggang chapter 8, no? Kung paano ang ating mga lalaki ng Diyos, sila Joshua, no? Kung paano nila ginapi ang kaaway doon sa Jericho, no? O paano sila ginamit ng Panginoon at nakita natin yung nagpadala ang Panginoon ng tiktik sa bahay ni Rahab, no? Na iningatan ni Rahab yung yung mga tiktik at makikita natin kung paano natin makikita ngayong gabi itong dalawang pangunahing na tao ng Diyos. Yung isa ay sumunod at pangalawa naman yung isa ay sumunod din pero andun na yung salita ng Diyos pero lumihis pa rin siya, no? Makikita natin si Noah ay isang taong yung kanyang pagkatao, makikita natin sa Genesis 6, no? Si Noah daw ay napakabuting tao. Siya lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon kasama ng Diyos, no? Siya ay may 3 anak, si Ham, si Japhet, saka si Sem, no? Yun yung yung mga anak niya na pinagmulan ng lipi ng Israel, no? Makikita natin, no? At itong lesson na ito, makikita natin to, mapapag-aralan natin, no? Mapapag-aralan natin yung kanilang buhay, kung anong bagay na matutunan natin sa kanilang buhay, no? Si Noah at saka si Achan, no? Sabi rito, si Noah ay nasa isang sitwasyon na mahirap sumunod sa Diyos. Gagawa ng arko, magpipreach sa mga makasalanan, mahabang taon ng paghihintay, babatahid ang panunuya at iba pa. Subalit nagdesisyon siya na sumunod at panindigan ito. Resulta ng pag-akyat siya ng pagpapala sa sambahayan at sa buong sangkatauhan. Makikita natin na bilang ama ng tahanan, si Noe ay isang matuwid na tao. Ang nagpapatutuo nito mismo ang Diyos, ang ating Panginoon. Ang kanyang relasyon sa Diyos, meron siyang banal na pagkatakot sa Panginoon. Mahal niya yung kanyang mga anak, sumusunod sa kanya yung mga anak niya, mahal niya yung kanyang asawa, no? Nung kausapin siya ng Panginoon, hindi siya nag-question. Panginoon, ako gagawa ng barko, no? Tapos magsasaka ako, hindi naman ako karpintero. Sabi ng Panginoon. Sabi ni Noah, pero sinunod niya ang Diyos sa kanyang sinabi ng Diyos, no? Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun din yung ginawa niya. Kaya
maganda yung kanyang relasyon sa Diyos at sa kanyang desisyon na sumunod sa Diyos, napabuti yung kanyang yung kanyang pamilya na ligtas, no? Nagkaroon ng magandang pananampalataya yung kanyang mga anak, masunurin, ganun na nangyari. At si Achan naman, ganun din, no? Makikita natin to sa Joshua chapter 6 at chapter 7, verse 22 hanggang 26, no? Si Achan ay lipi ng 12 tribes. Galing siya sa anak siya ni Carmi, apo siya ni Sabdi, anak siya ni Sera, no? Lipi rin siya ng Israel at buhat siya sa mga mananampalatayang mga tao ng Panginoon. Si Achan ay nasa sitwasyon na madaling sumunod at isasagawa ang kalooban ng Diyos, hayag ang kapangyarihan ng Diyos sa Israel at kanilang mga kaaway. Mga pagwawagi sa labanan, mga himala, magpapapala, malinaw na utos na tagubilin, magandang mga pangako. Subalit sa kabila nito, nagdesisyon siya, si Achan, na sumuway at nagbunga ito ng pagkapahamak. Hindi lang siya, kundi yung kanyang lipi, mga anak, mga alagang mga lahat. Sa kanya, akala niya siya lang, pero yung buong sambahayan niya, napahamak dahil sa ginawa niya. Nakita na, nakubkob na nila yung Jericho, pero kukubkubin nila yung yung nakubkob nila yung Jericho, sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha. Sabi ng Panginoon, yung kukuhanin niyo lang para ilalagay lang doon sa isang templo. Na siya, na alam niya yung salita ng Diyos, alam niya. Pero na siya, sa isang banda, nakagawa siya na hindi maganda sa kanyang pagdidesisyon. Tinago niya yung magandang damit, no? Yung ginto, yung silver, no? Tapos tinago niya yon sa kanyang tent, no? Nagwagi naman sila, napatay nila, no? Pero nung nung kukubkubin nila yung isang bayan sa AI, isang maliit lang yun, sabi ni Joshua, sige, mo na, kubkubin nyo na. Sabi na, wag na tayo magpadala ng maraming magpadala na lang tayo ng kokonti. Parang sinabi niya, parang sisiw lang yan, binigay na sa atin yung Jericho, ito pang bansang ito. Nung nilusob nila, natalo sila. Bakit ganon? Yun yung pala yung nagawa hindi alam ni Joshua ba't nagkaganon. Pero yung pala may kasalanan na ginawa si Achan. Ninakaw niya yung dapat hindi gawin o nilabag niya yung salita ng Diyos, no? Napahamak. Ganon din tayo. No, mayroon tayong responsibilidad na gumawa ng mga desisyon para sa ikabubuti ng sambayan. Sambayan at kawan, magagawa ito sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos at karunungan mula sa salita ng Diyos. No? Meron tayong yung discovery question, no? Bibigay ko sa bawat isa, magsasalita tayo. Ito yung sabi rito, unang discovery question, ibahagi ang isang desisyon na iyong ginawa para sa pamilya na naging maganda at ang resulta para sa bawat isa sa sambayan naging masaya, maayos, naging pagpapala, no? Naging maganda lahat, no? Tapos pangalawa, ibahagi naman ng isang desisyon na ginawa na di maganda at ibubunga para sa sambayan. Naligaw, nagutom, yung pamilya, no? Pwede tayong ng bawat isa kung sinong gustong mag-answer, kahit sino sa atin.
Sino lang may gustong magsalita? Sige po, ako na po Kuya Tom. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po Kuya Tom sa inyong mensahe na napakalinaw at nakakahamon. Unang tanong po ay maganda ito. Sabi, ibahagi ang isang decision na yung ginawa para sa pamilya na naging maganda ang resulta para sa bawat isa sa sambayan. Sa amin, ngayon pong may pinagdadaanan po tayong pandemya, matagal po kami nagpe-prenimel na masimulan po yung SBC dito sa bahay at maimbita po yung lalo po yung may-ari ng bahay. Sa biyaya at habag naman ng Panginoon sa matagal na pananalangin ay nasimulan po yung SBC dito po sa tahanan at meron po kaming nakakasama ngayon, si Ante, si Nanay Shoni at may mga naiimbitahan pa po na nakasama namin. Ito po ay para sa aming mag-asawa, magandang mga gawain o pagdidesisyon na simulan ang gawain sa tahanan dahil ito po ay nakikita ng aming mga anak, lalo si CJ, si Joy na mga anak namin na nakikita na may ganitong gawain. Ay malaking tulong po sa paglagong spiritual, hindi lamang po sa mga nakakasama namin kundi kaming mag-asawa. At ganoon din kay CJ, natututo siyang magpahalaga sa salita ng Diyos. Alam niya na kapag Sunday mayroong SBC, pag Webes may sambahayan, kapag Merkules may family prayer. Alam na po nung mga anak namin. Kaya naniniwala po ako na itong pagsunod at pagkakaroon ng gawain sa tahanan ay kalalakihan na ito ng aming mga anak at ito yung maipamamana namin sa kanila. Pangalawa, bahaging isang desisyon na ginawa na di maganda ang ibinunga para sa sambahayan. Naalala ko po noon, nung binata pa po ako, pumasok po ako sa mga business at yung business na napasukan ko ay scam. Alam po yan ni Kuya Tom saka ni Brother Rex, Kuya Rex. At may ilan pa po na nakakaalam noon. Dahil sa hiya ko po, parang hindi ko na po pinagkukwento. Pero dahil sa accountability group namin nila Kuya Tom noon, naikwento ko po yun sa kanila. Napakalaking epekto po yun sa akin na demotion ako sa trabaho. Nasa IT na ako noon, nalipat uli ako sa purchasing, yung taga-deliver po uli ako. At malaki yung sa akin noon, impact. At pati yung mga kasama ko sa trabaho, nawalan din sila ng tiwala sa akin dahil tingin nila ako yung naging daan. Kasi may mga kasama na ako noon sa trabaho na na-recruit ko din. Pero kinausap kami noon ng pinaka-CEO. Inamin ko naman na may pagkakamali ako. Then sabi ko, hindi lang naman po sila yung biktima dito, pati rin ako po na biktima din sa ganitong scam. Kaya yun po yung naalala kong maling decision na naapektuhan pati sarili ko, pati pamilya ko. Imbis na yung 100,000, siguro kung noong panahon na yun, malaki na yun. Ang plano ko noon, makabili ng jeep para pampasada. Pero nawala po yung gano'n na bilis naglaho dahil po sa na-scam. Pero sa kabilang banda naman, maraming lesson din. Naalala ko, sabi ko, ang mahal pala mag-tuition sa business, 100,000. Pero salamat sa pangyayari na yun at pinagsisisihan ko yung ganong decision. Sa Diyos po ang papuri. Baka meron pa hong si Kuya Ray, baka pwedeng magbigay ng pangungusap tungkol sa mga desisyon na ginawa para sa pamilya. Ang naging resulta ay naging masaya, umayos, no? Meron pa ba? Sa akin naman, ang desisyon ko sa aking buhay, nung mula ako'y nag-asawa, sinikap ko na makapagtrabaho sa barko na matugunan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya at mapatapos ko ng pag-aaral yung dalawa kong anak at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. At ang desisyon ko na
pinagsikapan ko at pinapanalangin sa Panginoon na magkaroon kami ng sariling bahay na hindi na kami titira kung saan-saan ng mga kamag-anak namin dito sa Maynila. At tinugon naman ng Panginoon kahit na mahirap yung aking pinagdaanan sa kung saan-saang lugar sa mundo na aking pinupuntahan. Bagamat kung minsan mayroon din akong pangamba pag halimbawa magkaroon sila ng mga problema na malayo ako sa kanila. Pero ang ginagawa ko na lang, nananalangin na lang ako sa Panginoon kung ano man ang ipagkakaloob niya sa amin, basta ako magsikap na matugunan ko yung mga pangailangan nila at sikapin ko na mabigyan sila talaga ng magandang kinabukasan. At tinugon naman ng Panginoon ang aking panalangin at kung minsan aking pinagsisihan yung lahat na kung halimbawa magkagawa ako ng kamalian sa aking sarili, napupunta yung mga hindi maganda sa aking pamilya. Kaya nga ang aking panalangin sa Panginoon na huwag ko na ulitin yung mga hindi magandang bagay sa akin na hindi ako ang nagsasaper yung mga anak ko at asawa ko. At binigyan naman ako ng pagkakataon na hindi na rin tinupad din ang aking panalangin na wag na maulit na tuwing dating ko, magkaroon kami ng hospitalization sa kung sino man sa anak ko o sa asawa ko. Kaya nga, lagi ako nanalangin na wag ko na ulitin yung mga ganong bagay kasi hindi ako ang magsaper, sila ang magsasaper dahil sa mali kong ginagawa na hindi kaganda sa paningin ng Panginoon. At mula noon nung ako ay huminto na sa pagtrabaho hanggang ngayon, parang ang buhay ko maging masaya na dahil nawala na yung mga aking iniisip na magkaroon sila ng sakit na ganito kasi hindi rin ako maka-enjoy dahil may inaatupag akong mga problema tungkol sa kanila. Hindi kagaya nung tuwing dating ko dati na hindi ka maka-enjoy sa sarili mo dahil may mga hindi maganda na nangyayari sa ginawa kong mga kamalian sa aking buhay. Yun lang ang aking papasalamat sa Panginoon na ang lahat ng ito ay aking pinagsisisihan na at naghingi ng kapatawaran sa aking mga kamalian at kasalanan na nagawa sa kanila. At ang Panginoon ay dakilang na sa ating na nagmamahal sa bawat kilos ng ating buhay na panandalian dito sa mundo. Yun lang po ang aking masasabi. Amen. Salamat Kuya Ray sa yung pagbabagi. Pastor Ronin, salamat din sa mapagpalang patotoo na ginawa ng Panginoon. Yung babalik tayo sa yung nangyari kay Achan, no? Nakita natin, akala niya siya lang magsasuffer, pero yung buong angkan niya, minsan pag talaga, chain reaction eh. Yung kasalanan ng tatay, ng mamana ng nanay, ng mga anak, kasi mga anak, mag-aasawa, magsasuffer. Yung mga apo, yung apo nag-asawa, yun din mapapasa, yun din ang gagawin ng ng mga bata, Kaya ganun talaga, kaya dapat talaga sa biyaya ng Panginoon. Kahit mahirap, sundin natin yung salita ng Panginoon. Mahirap, madaling talaga sumuway, pero sa biyaya ng Panginoon kapag tayo sumunod sa Panginoon, maganda yung kakahinatnan. Minsan kapag miyembro pa tayo ng isang church, diba,
makikita natin, reaction yon, lahat yon. Pangatlo, mayroon tayong responsibilidad na gumawa ng mga desisyon. Totoo naman yon. Binigyan tayo ng Panginoon para sa ikabubuti ng sambahayan ng ating pamilya at ng ating komunidad. No, magagawa ito sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos at karunungan mula sa salita ng Diyos. Yun talaga yung kanyang grasya, yung kanyang komunidad, yung kanyang salita ng Diyos, no? Ito yung natin, maaari nating gawin itong ating mga desisyon sa pamagitan ng kanyang salita, yung presensya ng Panginoon, yung komunidad na siyang tutulong sa atin, no? Palaging hindi mawawala yung salita ng Diyos palagi, no? Meron nga akong nalulungkot nga ako, yung meron akong isang inaanak, nakita ko na talagang naiba yung daan niya sa kanyang magulang. Naging siya, sabi ko bakit nagkaganon, no? Kaya talaga minsan talaga doon nakikita. Pang-apat, sabi rito, tandaan may bunga na aanihin. Ang anumang desisyon na ating gagawin, bunga ng pagpapala at pagbuo, no? Kapag tayo talagang ginawa natin yung desisyon na yun na maganda, merong may blessing ng Panginoon. Hindi man material, pero may blessing, may pangako ang Panginoon. Kapag bunga ng kapahamakan, makikita natin namatay si Eka, namatay pa sa lahat, no? Pati yung kanyang lipi na bura, no? Wasak ang pananampalataya, wasak yung patotoo, no? Kapag naalala sa Biblia, no, talagang tayo, wag na nating baliwalain ang mga pagdesisyon, no? Panahon ng pandemya ngayon, bigyan tayo ng katalinuhan ng Panginoon kung ano ang ating gagawin, no? Uunahin natin yung salita ng Diyos, panalangin, no? Gusto natin na sundin ang Panginoon, i-fix natin yung ating mga mata sa Panginoon, no? Sa Kanya lamang, no? Sa panalangin. Tama yung ginagawa natin ngayon, na parang tayo yung inaano ng Panginoon, piniprepare sa kanyang pagdating ng Panginoon, no? Ito, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, no? Sumamba, maglingkod, magbigay, no? Magpalakasan, ito yung dapat natin. Sabi rito, matapos makita ang buhay ni Noe at ni Achan, anong yung natutunan sa pagiging isang responsableng tagapanguna ng sambahayan, no? Ako bilang ama ako, ayoko na yun. Susunod ako sa Panginoon. Ito ako binigyan ng Panginoon ng pangunguna. Gagawin ko yung gusto ko na maayos. Gusto ko mapalaki ko si JM sa salita ng Diyos, no? Magkaroon kami ng maayos na pagsasama ng aking asawa, yung sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, kasi reaction lahat yun eh. Dadaling ko sila sa sa magandang relasyon sa Panginoon, no? Tapos pangalawa, sabi pa, paano ka makikipagtulungan sa kabiyak at sa inyong pamilya upang magawa ang tama, mabuti, may karunungan at makadiyos na desisyon, no? Babalik pa rin tayo. Yung sabi nga mahalin natin ang Diyos na buong puso, lakas, no? At mahalin natin yung ating kapwa. Yung pamilya, no? Mahalin natin yung ating pamilya, ating kapatid, no? Na sa salita ng Diyos palagi. Ganun pa rin. Hihingi tayo ng ipanalangin mo ko sa desisyon ko. Ano ba masasabi mo? Ito yung sabi na salita ng Diyos. No? Yung sa may pastor tayo, meron tayong mga kasama sa komunidad, meron tayong mga kapatid sa Panginoon na may mga talino, no? Ihingi tayo ng payo sa kanila para hindi tayo mawala sa maayos na desisyon sa ating pamilya. Yun lang po at maraming salamat po. Magandang gabi po. Salamat po, Kuya Tom, sa inyo pong malinaw at nakakahamong mensahe, nakakapagpala mula sa salita ng Diyos na ibinahagi po sa atin ngayon ng ating kapatid na Kuya Tom. Bilang tugon sa ating mensahe, awitin po natin, magtiwala at sumunod.
walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Thank you po sa magandang hamon ni Kuya Tom at sa awit bilang tugon. Ngayon pong gabi, tayo po ay dadako sa pangunguna sa ating closing prayer. Pangungunahan po tayo ni Kuya Joel Yadaw. Tayo po'y mananalangin. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasanamba ka po namin dahil kayo po ang dakilang mahilikha sa amin. Yes, Maraming pong salamat sa gabi pong ito at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magkaroon ng mga ganitong pagtitipon, Panginoon, upang makarinig ng inyong pong mga salita yes, Lord. at maisabuhay po namin ito sa pang-araw-araw po namin gawain. Yes, Lord. Pagpalain po ang bawat isa at gabayan niyo po kami. Yes, Lord. Tulungan niyo po kaming mga kalalakihan sa paglagong espiritual, Panginoon, at bigyan niyo po ng karunungan na maintindihan ang iyong mga salita. Yes, Lord. Dinadalangin ko po, Panginoon, na ingatan mo po kami sa bawat araw na kami po ay lumalabas sa aming pong mga tahanan. Yes, Lord. Nilayo po kami sa anumang karamdaman at bigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan. Yes, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming nagawang kasalanan sa inyo. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong buhay at kayo po, Panginoon, ang manguna sa amin. Yes, Lord. Maraming salamat po at sa inyo po lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa mataas na pangalan, na matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Kuya Joel. Amen. Dako po tayo sa mga ilang announcement, acknowledgement. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakasama po natin ngayong gabi. Si Kuya Alex Ico, paring Jobert Duterte, Ate Giselle Gutang at Sir Edwin, Kuya Joel Yadaw, Kuya Ray Mutin, Kuya Eric at Kuya Tom. Salamat po sa lahat ng nakibahagi ngayong gabi. Ang ating pong susunod na pagsasama-sama sa darating pong muli ng katapusan ng August, last Saturday of the month, ating pong sama-sama. At ipag-imbita po natin itong gawain na to. Lahat po na nabanggit natin mga pangalan kanina, pagtulungan po natin na maabot sila, makasama sa mga ganito pong gawain na tunay na nakakahamon at
pagpala sa bawat isa sa atin bilang mga ama ng tahanan. Maraming salamat po sa bawat isang nakibahagi, Kuya Tom, Kuya Ray, Kuya Joel, Kuya Jobert, at Kuya Chris, bagamat hindi po natin siya kasama in physical, pero in spiritually kasama po natin siya. Salamat po sa lahat na nakibahagi. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po kayong lahat. Picture po. Picture po tayo. Salamat po. Yung Sir pag-assist. Edwin, thank you. Sir Edwin. Thank you, Sir Edwin. Thank you din. Kuya God bless. Alden. Sir. Bless sa lahat. Gandang gabi po, sir. Medyo God bless lahat. God bless sa ating Sir lahat. Ray. Ingatan tayo ng Salamat Panginoon. po, salamat po. Eric, ingat sa pag-uwi. Pauwi, ingat. Kuya Ray. Thank you, Bro Tom.